Totoo po yun, especially the First Lady. Marami ng barkada yung nagkwento sa akin na pag nag-party, siya nagyayaya. First Lady. At nahuli na sila sa LA, Beverly Hills. Kumpirmado ng mga pulis. Nag-party sila ron, pinilit na pinagamit ng cocaine si Paulo Tantoco, namatay dahil hindi marunong mag cocaine, na overdose. So, nandun si First Lady, that will prove na si First Lady nagko-cocaine pa rin. Si Bongbong nung araw pa, yung mga barkada niya puro nagko-cocaine, alam ko yan. Pero hindi ako nagsasalita dahil hindi ko nakita. Ngayon, kapatid na niya nagsabi. So, totoo, lahat ng haka-haka ng mga taong bayan na drug addict ang presidente natin. Yung di umano pagdadrugs po ni BBM, pati ng pamilya, pati mga anak, pati asawa. Anong masasabi mo doon? Totoo po yun, especially the First Lady. Marami ng barkada yung nagkwento sa akin na pag nag-party, siya nagyayaya. First Lady. At nahuli na sila sa LA, Beverly Hills. Kumpirmado ng mga pulis. Nag-party sila ron, pinilit na pinagamit ng cocaine si Paulo Tantoco, namatay dahil hindi marunong mag cocaine, na overdose. So, nandun si First Lady, that will prove na si First Lady nagko-cocaine pa rin. Si Bongbong nung araw pa, yung mga barkada niya puro nagko-cocaine, alam ko yan. Pero hindi ako nagsasalita dahil hindi ko nakita. Ngayon, kapatid na niya nagsabi. So, totoo, lahat ng haka-haka ng mga taong bayan na drug addict ang presidente natin. Paano niya mag-lead? Paano siya? Kaya matapang magsinungaling. Ang cocaine, according to the doctors, dahil hindi ko pa nasubukan, pag mag-cocaine ka, tumatapang ka. Wala, masyadong... Upper siya. Upper. Oo. Paano yun, Gok, magkaaway yung si Aimee at si BBM? Ano epekto nito sa politics ng Norte, ng Amianan? Sa Ilocos Norte, hindi ko alam ang reaksyon nila. Meron maghiwa-hiwala yan. Dahil si Sandro, nandun din ang anomalya. They're the three among the third biggest flood control. Nandun yung Maldos Project. Pagpunta nga ni ICI, ginanon lang, pinakamaganda na yung apat, they have 158 flood control project in Ilocos Norte. Ginanon lang niya ng kamay, natatagal na semento. Substandard. So, hindi na pinuntahan yung Maldos Project. Umalis na kagad sila. Nandun ang anomalya. Ang hindi ko alam na yung sinasabi ni Sandigo, involved si Sandro. So, naniniwala ko dahil pati bawang pinapatulan, pati bigas pinapatulan, lahat ng pagkakwarta pinapatulan nila. Ganun kagahaman. And I'm always telling everybody, greediness is the downfall of every leader. Masyadong sakim, sobrang sakim. Kaya yan ang downfall, ang mga Marcoses. Gok, baka kahit yung iba baka meron pa kayong gustong sabihin. Nakikiusap na lang po ako sa mga military, mga pulis, especially the generals, and all the officers sa military and police. Please help our country. Trabaho nyo yan. Protect the state. Sasabihin ko ulit ang konstitusyon. The constitution, in the constitution, the civilian are more supreme than the military. And the military should support the people and the state. Walang sinasabi ron na to protect the president or a corrupt government. So makonsensya po kayo kung hindi kayo kikilos, hindi nyo protektahan ang nasusunog na ating bansa.
Ninanakaw na lahat ang kaban ng bayan. Ninanakaw na lahat ang kinabukasan ng mga kabataan. Bakit kayo tahimik? Maawa po kayo sa mga mahirap. Maawa po kayo sa mga future ang mga inyong anak. This is the future of our children. So please, we beg you, all the officers of the police and the military, come out and protect the people so you could save you could save the Philippines, our country. Huwag po kayo manahimik dahil trabaho niyo protektahan ang tao at ating bansa na nasisira na. We beg you. Yun lang po ang pakiusap ko sa lahat. And lahat ng nawawala, pakinggan niyo mabuti itong paliwanag ko. Ginagamit lang po kayo lahat ang sinungaling na presidente. For the first time ever, this is the biggest anomaly in the entire history of the Philippines. Nilampasan pa nila ang kasalanan ng tatay nila. Mas grabe ito. Pinapatulan pati sibuyas, pati bigas, lahat na ng negosyo, lahat na ng pagkakita ng pera, pinakialaman lahat. Pero po, di ba ng araw, Solid North, kasama ang Ilocos Sur, Yes. sa Ilocos Norte na baluarte ng mga Marcos, kaya Yes. raw Solid North. Yes. Yung inyo pong pamilya, Marcos loyalist din nung araw. No po, hindi po. Hindi ba? Hindi. I was the only opposition who won during, before martial law. Never kayong naging Marcos? No. Oh. So ngayon, pero given the politics po sa Norte, sa Amianan, sinasabi nyo ngayon walang Solid North na. Kasi kung Walang solid north dahil si Bongbong Marcos sinira ng pangalan mga Ilocano. So, in Ilocos Sur, we will follow any leader whom we believe that could lead our country. We are not blind followers of the Marcoses or anybody. We will follow any leader whom we believe that could lead the country. Pero in the process ko, pasensya kayo na, in the process that they will find dirt on you also. What? Sasabihin nila, si Chavit wala rin namang maano yun kasi may mga anomalya rin yan, yung mga ganon. Ano masasabi niyo doon? Kalukuhan. They can file charges against me. I will go to jail without it being investigated kung totoo siya sabi nila. Troll armies, mga takdog ang ginagamit. If we have anomalies, how come that Ilocos Sur now, from the poorest, we are now the fifth richest province in the entire country. From the most notorious, we are now the most peaceful province in the entire country. Nasaan ang anomalya namin? Ang Ilocos Norte, 21 years ang tatay nilang presidente. 3 years si Junior, Marcos Jr., nasa ilalim pa rin sila. Walang nangyayari. We have 8 hospitals in Ilocos Sur. Everything free. Ganun ba may anomalya? Wala. Puro attack dog. Puro yung mga pinapahingahan nila, pinatatanggal namin lisensya dahil ginagam extortionist. Politics in the Philippines is mud throwing. Yeah. The worst. That's why binabanat-banatan kami. Siyempre, meron, like the saying goes, in every mountain there are snakes. Nobody is perfect. Pero po, let's talk about the flood control projects sa Yes. Ilocos Norte. Ano ba, alam ko ito yung una nyong in-expose eh. Yes. Ano ba nalalaman nyo on the flood control projects in Ilocos Norte? As I have mentioned, there are 3 biggest flood control projects. Mindoro, Bulacan, Ilocos Norte. I have pictures to show na ang mga ghost project doon o substandard project nasa Ilocos Norte. I've been requesting for a long time from the very beginning yung ICI, Independent Commission on Infrastructure, kalokohan. Dahil yung chairman nila, siya nagpipigil yung mga nilalagay nila Diskaya. Unang nilagay Diskaya, sino mga binigyan yung pera? Calatrava. Oy, hindi yung pwede ilagay yan. Mismong Chairman Reyes. Sino si Calatrava? Si Calatrava, ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Speaker Romualdez. And he is the appointed as Office of the President for the Visayas. Siya nagbibigay ng project, siya humingi ng 25%. According to the Diskaya.
Now, quietly, nag-resign nung ibinensyon. So, si Reyes mismo, nagtatanggal. May sinabi pa ron, sino pa binigyan yung pera? Si Speaker Martin Romualdez may pinagawa na radio station dahil binibili ni Speaker Romualdez lahat ng mga radio station. Gumastos po kami 20 million. Ay, hindi mo pwede ilagay yan. Sino sasabi? Chairman Reyes. The only honest person sa mga tatlong in-appoint, si Babe Singson, na he is the best Secretary Public Work ever. Nung panahon niya, nag-iwan pa siya ng bilyon-bilyon pondo. At pinag-aagawa niya ng mga big corporation. Ako nga, kinukuha ko, di ko makuha dahil pinag-aagawan eh. He is honest. Nasaan na siya ngayon? Tahimik na umalis na dahil alam niya ng mga anomalya. So sinasabi niyo walang kredibilidad sa palagay niyo itong ICI investigation? Kalokohan. Sila pumipigil eh. Sila pumipigil ang nagsasabi ko, ano sabihin. Nung nagsabi ang totoo mga Diskaya, kinulong nila. Kaya gustong hawakan, kukunin lahat ng record para mawala. Ngayon, balita ko, kinukuha ni Senator Ping Lacson and Senate President Soto ang mga records kay Diskaya. Pag makuha yun, wala na silang ebidensya. So, naka-hold sa Senate si Diskaya. Sa tingin niyo po, nasaan ang Pilipinas ngayon? May rally na naman po today eh. Na mga hiwa-hiwalay na rally, yes. Kasi mga investigasyon na hindi pa klaro kung saan papunta. At sabi niyo nga ho, questionable yung credibility. So sa nangyayari po na merong uncertainty, tapos watak-watak din ang Yes. mga grupo, saan mo kaya papunta lahat ng ito? Anong reading niyo? Ang Pilipinas papunta na po sa basura. Dahil billions ang ginagastos nila itong mga troll armies at takdog. Lahat ang nagsasabi ay ang whistleblowers ay inaatake nila. Dapat they should attack the evidence on the insertion and commission instead. Dapat. Hindi, inaatake nila yung mga whistleblower. Hindi pinoprotektahan. Yung mga nagsasalita. Naman nagsasalita, sinisiraan. Tignan nyo, tinuro si Martin Romualdez and the President. No investigation, nothing. Kailan investigahan? Lahat, they're pointing to Martin Romualdez. Kailan investigahan? Ang sabi ng Malacanang, next year. Isaldi ko, 7 days, may kaso, may warrant of arrest. Sabi nyo, ang bilis inimbestigahan si Zab. Yes. Kinasuhan, pero yung iba, like Romualdez and the President, Never. never. Yun ang, ano nyo, yun ang objection nyo dito sa nangyayari. Yes. I am for justice, and a lot of people are for justice. They should, dapat ikulong lahat, from the President down, no exception, lahat ang may kaso, dapat ikulong. So, anong ginagawa ang mga military police natin? In the Constitution, the civilian are more supreme than the military. And the military should protect the people and the state. Nasaan ngayon ang mga police natin? Nasaan ngayon mga general, mga opisyal? Nanonood, pinapanood, naghihirap ang taong bayan. That's the reason why from time to time I'm appealing to them. Makonsensya sana kayo. Wag po kayo padadala sa mga perang lumalabas sa flood control. Hindi ko sinasabing binabayaran kayo, pero parang hindi sila tumutupad sa konstitusyon. Nawawasak na ating bansa. Bakit sila hindi gumalaw? They should protect the people and the state. Nasa konstitusyon yan. Never in the constitution that the military will protect a corrupt president and a corrupt government. Anong ginagawa ngayon ng ating opisyal? Nanonood sila? Gusto ba nilang masira na? Ninanakaw na ang kaban ng bayan, ninanakaw na kinabukasan ng mga kabataan.